Gandang gabi mga kapamilya, episode 221 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo, araw ng Miyerkules. Pinuntahan ni na Samonte at Jacobe itong si Kernel para nga sabihin o kamustahin ang mga Red Phoenix. Ngunit nagpapagamot pa raw ang mga ito. Samantala, iniba ang usapan ni Kernel at sabi niya, nakakuha na ba kayo ng information doon sa mga nahuli ninyo diyan kay Dimakulangan? Kaya nga po, Kernel, kakausapin po namin ngayon si Edwin, pati po yung mga tauhan niya, yung mga kasamahan niya. Pipilitin po namin magsalita para makilala na po namin at malaman namin kung sino po yung malaking isda na talagang target natin. Yung mismong may-ari ng mga illegal na droga. Sige, kinakailangan pigain ninyo yung Edwin na yan. Kayo na ang bahala. Ngayon, pinuntahan nila si Edwin. Sabi naman ni Edwin, "Ina ba yung abogado ko?" Nako, sabi ko na nga ba eh. Ilang beses na ako nagsalita sa inyo, di ba? Wala akong sasabihin sa inyo. Sumunod ka na lang sa amin, sabi ni Samonte. Kinaladkad siya. Sila talaga ang kailangan para siya magsalita. Naku, yari na, sabi ng mga kasama nila, sina Kidlat. Ngayon, pinapasok siya sa kwarto. Ayan, sa may hot seat. Nako, nasa gitna si Justin. Sabi niya, alam mo, Edwin, mabuti pa makipagtulungan ka na lang sa amin. Makipagtulungan ka na lang at meron akong i-offer sa'yo. Maaaring bumaba ang kaso mo kung sasabihin mo sa amin kung sino talaga ang pinuno nung malaking isda na hinuhuli namin. At maaari ka pa namin gawing witness. Sana, kung may kipagtulungan ka. Sabi ni Samonte, meron ka pang pagkakataon para baguhin yung buhay mo, Edwin. Kasi ilalapit na sa court ang kaso ninyo at dadalhin na kayo sa kangkungan sa may correctional. Mahirap ang buhay sa correctional. Sabi ni Edwin, wala nga akong sasabihin sa inyo, wala akong nalalaman. Pinatukan ni Samonte, bastos ka. Kasi sinabihan ni Edwin na mga gago ba kayo? Diba? Galangin mo kami, sabi ni Samonte. Alam mo, may mga balita kami na nakarating sa amin na ang mga magulang nyo ay pakalat-kalat sa Quiapo. Kaya pwede namin siyang dakpin. Mga walang niya kayo. Huwag nyo idadama yung mga magulang ko. Kaya ikaw, Edwin, may pagkakataon ka pa para magsalita, sabi ni Justin, no? Huwag mo nang sayangin ang ino-offer namin sa'yo. Pagkakataon mo na to para makapagtulungan ka sa amin. Isiguraduhin kung hindi ka mapapahamak. Sabihin mo na. Hindi ko lang kasi maintindihan. Bakit mo pa kasi tinatago? Alam naman namin na nagkita kayo nung may-ari ng mga shabu, sabi niya, no? So nagmamatigas talaga si Edwin. Talagang kahit anong pilit, kahit anong pananakot, hindi talaga siya nagsasalita. Kaya sabi nga nito ni Jacobe sa kanisa Samonte, pwede nilang kunin ng mga magulang niya. 'Di ba? Madali lang silang dakpin sa Quiapo. Kaya gusto nila makipagtulungan na si Edwin para matapos na, 'di ba? Ngunit talagang wala eh. Hanggang sa binalik na nga si Edwin sa may kulungan. Sabi ng mga kasama niya, Edwin, sinaktan ka ba nila? May ginawa ba sila sa'yo? Wala naman. Pinipilit pa rin nila akong kumanta. Sabi naman ni Kidlat, magsalita ka na kasi, gago ka. Hindi ko gagawin yun, sabi ni Edwin. Dahil merong mapapahamak. Basta, sabi ng mga magulang ko, gagawa raw sila ng paraan para makalabas tayo dito. Sabi ng isang kasama, tayo, baka ikaw kamo. Kasi kami, gagawa na lang kami ng paraan namin. Kaya namin. Kasi ikaw tutulungan ka lang naman ng mga magulang mo. Sabi ng isang kasamahan, kinakailangan talaga makalabas tayo dito. Kasi mapapahamak tayo dito. Sabi pa ni Edwin. Tsaka pala, nilapit na ng mga pulis na yan yung kaso natin sa korte. Babagsak tayo sa correctional nito. Niya, magkakasama-sama sila ni Natanggol. Nako, magiging tuta siya doon ni Chief Espinas kung nagkataon sila. Sabi naman ni Teban saka ni Kidlat, gagawa na raw sila ng paraan na kaya nila, diba? Tatakas daw sila, itutuloy daw nila yung plano. Sabi naman ni Edwin, huwag niyong gawin yan, pinapahamak nyo lang ang buhay nyo. Hindi, kailangan namin itong gawin, Edwin. Mas gugustuhin pa namin mamatay kaysa ang mabulok sa loob ng koreksyonal. May punto rin naman sila, si Kidlat. Samantala, ito naman si Kapitan,
pinuntahan ng mag-asawang si Nita sa si Marsing. Gabi na. Sabi ni Kapitan, tuloy, Mang Marsing. Kayo pala. Gandang gabi po, Kapitan. Naparito lang naman po kami. Para po magtanong. Ano ba ang atin? Marsing, siya nga pala. Napunta rito si Roda kaninang umaga. Ako nagre-reklamo. Doon ko nalaman na magkasama na pala kayo sa isang bubong. Kailangan ayusin niyo yan, Marsing, kasi kung nagkataon, magkakaharap na naman kayo rito sa barangay. Ay hindi na ho namin padadaanin yan dito, Kap. Chairman, ayusin na ho namin yan ni Roda. Sa amin na ho yun. Kaya lang naman po kami naparito, Chairman, tatanungin ho sana kita, meron ka po bang kakilalang abogado? Abogado? Para saan? Sabi ni Nita, si Elvin ho kasi nakakulong. Pinagbintangan po ng mga pulis na nagtulak daw po ng droga. Ba't naman ayaw nyo lumapit sa mga public attorney? Marami naman doon, matutulungan kayo, makakalibre pa kayo. Sabi ni Marsing, marami ho kasi silang tinutulungan, inaasikaso. Magiging matagal pa po yung usad ng kaso nito, yung pagproseso kung nagkataon. Sa akin lang naman po, kung meron ka pong kakilala, sa akin naman, meron akong kakilala. Pamilya talaga ng puro mga abogado yon. Kaso mahal ang bayad doon. Kakayanin nyo ba, Marsing? Sabi naman ni Marsing, yung sa akin lang naman, Chairman, kami na ho ang bahala doon parating sa bayad. Kasi ang kailangan ko lang naman po sa inyo ay kung meron ka pong kakilala na may refer sa aming attorney, kami na po ang bahala doon sa bayad. Sabi ni Chairman, ganito na lang, bukas sa umaga, tatawagan ko yung kakilala ko. Tapos kapag pumayag na, tatawagan ko kayo. Update ko na lang kayo. Samantala, itong sina Teban, saka si Kidlat, pinag-uusapan na nga nila yung planong pagtakas. Aagawan daw nila ng baril yung mga pulis. Sabi pa nga nung isa, wag lang talagang magkataon na makaharap ko yung Justin yan. Ako natutuwa sa gagong yun. Narinig sila ng pulis. Sabi ng pulis, ano yung pinagbubulungan nyo dyan? Manahimik kayo ha. Ngayon sabi ni Teban, Edwin, kasama ka ba sa plano namin? Si Edwin mukhang napao na, di ba? Kasi kinakailangan nga talaga nilang gawin yun ang tumakas. Ngayon ito namang si Yoli, kasama nga itong mga grupo ni Namulong, napuntahan na nga nila yung hideout ni na Amanda sa ni Supremo. Sabi ni Mulong, tawagan mo na si Lucio at huwag kang magpapahalata. Sabihin mo nandito ka na, magpapasundo ka ha. Kinatakot si Yoli, umiiyak. Dahil tinutukan siya ng mga baril di ba? Kaliwat kanan, harap at likod. Nako, palibot siya ng mga baril. Ito namang si Lucio, nag-ring na nga yung cellphone at tinawagan na nga siya ni Yoli. Baby Labs, napatawag ka. Nasaan ka na? Lucio, nandito na ako sa labas. Puntahan mo ako dito, sunduin mo ako. Sige Baby Labs. Yoli, puntahan na kita dyan. Hintayin mo ako ha. Sabi ni Mulong, very good. Tama ang ginawa mo. Paano? Mauna ka at susunod kami. Ngayon ito namang si Lucio, pumasok na nga sa loob at binalita nga kina Amanda at Supremo na nandiyan na nga si Yoli. Kailangan na nila maghanda. At kasama naman ni Lucio, si Turco, saka si Berting. At kasama rin yung dalawang masugid na na talagang tauhan ni Amanda. Ngayon, nakaantabay sila. Kailangan mauna si Lucio, pati Bumba. At aalala yung mga kasamahan niya, yung 4. Ngayon, kinakailangan mapakita si Lucio kay Yoli. Si Yoli tawag ng tawag. Dito sa may kabinang bakuran. Nakaabang na si Berting sa si Turco, pati yung dalawang lalaki natawa ni Amanda. Escortan nila si Lucio. Ngayon, ito namang si Yoli, nasa likod niya yung mga tauhan ni Augustus, sinamulong, nagtatago sa mga puno. Sabi ni Lucio, Yoli, Baby Loves, nako, kanina ka pa ba naghihintay? Nandito na ako, mag-alala. Natatakot si Yoli. Sabi ni Yoli, pasensya ka na Lucio, sorry. Kasi kaya siya nag-sorry dahil nasa likod niya sinamulong, natuntun na yung lugar nila ni na Supremo. Ngayon niyakap niya agad si Yoli. Lumabas na yung mga tauhan ni Mulong, nagpaputok ng baril. Tinamaan si Yoli sa tagiliran, kaya siya tumba. Napatumba sila ni Lucio, nilabas niya na yung baril niya. Nagputukan na rin, pati si Berting, si Turco, pati yung dalawang lalaki. Nagbarilan na, bakbakan na to. Putukan na, pati si Mulong, naglabasan na rin. Tapos umaatras sila, sina Lucio.
Papaatras sila kasi kailangan nila mahuli sa patibong yung mga kalaban eh. Kailangan mapasunod nila eh. Ayan oh. Tapos sinamulong umaabante kasi kinakailangan nila matuntun sina Supremo. Matuntun nila yung hideout. Ngayon nagpasukan na yung mga lalaki sa loob nga ng bakuran. Umaatras naman sina Lucio, sabi ni Lucio, Yole baby, pumunta pa ka niyan, patibong niyan. Umiwas sila. Sa gilid sila dumadaan kasi kapag dumaan ka sa gitna, matatapakan mo yung lubid na may mga granada sa sabog. Kaya iniiwasan nila, lumalaktaw sila. Madilim dito sa gubat kaya hindi madaling makita. Hanggang sa sumabog na nga yung unang patibong. Daming tinamaan, daming namatay, talsik eh. Sabi ni Mulong, naalintikan na. Punong-puno pala ng mga patibong yung loob na yan. Sige, magmasid kayo. Kailangan hindi kayo tamaan ng mga patibong nila. Pumasok kayo, abante tayo. Nagsuguran na sina Mulong. Ako, yari na. Nagano sila, nag-peace bomb sila, silang dalawa kasi tagumpay ang plano eh. May mga namatay sa patibong na hinanda nila eh. Samantala, punta na tayo dito kina Tanggol at kay Aling Beng aka Olga. Nagulat si Tanggol, ba't anong ginagawa ni Aling Beng sa mansyon na to? Ito namang si Olga na talagang kontrabida, no? Nagdahilan, sabi niya nagtatrabaho doon sa asawa ni Mokang. Kailangan daw niya mag-ingat dahil napakadelikado. At kapag nakita siya ng asawa ni Mokang, mananagot siya, mapapatay siya. Anong ginagawa mo rito, Tanggol? Aling Beng, baka po sakaling matulungan niyo ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Ang sadya ko lang naman po ay si Mokang. Nasaan po ba siya? Gusto ko lang po talaga siyang makausap. Tulungan niyo na po ako, Aling Beng. Sige, sasabihin ko na, Tanggol. Nasa kwarto si Mokang, nakakulong. Sinasaktan siya ng asawa niya, minamaltrato, pinagmamalupitan. At kailan lang, pinalayas din dito yung mga magulang niya, si Mang Marsing, saka si Aling Nita. Kaya si Mokang na lamang ang nandito. Tanggol, iligtas mo si Mokang. Sabi naman ni Tanggol, nasan po ba siya? Umakit ka lang dyan sa may hagdanan na yan. Tapos, kumanan ka. Yun nga lang, meron dalawang lalaki nagbabantay. Mag-iingat ka, Tanggol ha. Maraming salamat po, Aling Beng. Siya nga pala, Tanggol, salit lang. Kung maaari, kung sakaling mahuli ka, wag naman sana. Wag mo na sanang sabihin pa na tinulungan kita ha. Sabi ni Tanggol, makakaasa ho kayo. Salamat po. Pero pag-akit ni Tanggol sa may hagdanan, sabi ni Olga, walang niya ka, Tanggol, nakakalaya ka pa palang hayop ka. Kinakailangan talaga maparusahan ka ng gusto. Hindi lang sa loob ng koreksyonal ka mamatay dahil hindi ko pa rin nalilimutan ng pagpatay mo sa anak ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi kayo po pwede magkita ni Ramon dahil masisira mga plano namin ni David. Sumakay agad sa may elevator at umakyat para nga makipagtagpo kay Ramon para hindi sila magkita. Samantala ito namang si Mokang umiiyak, umaasa na maaring puntahan pa rin siya ni Tanggol kahit napaka-imposible na mangyari. Ngayon, pinatulog ni Tanggol yung dalawang bantay. Wala namang putok na nangyari ng baril kaya walang nakarinig. Napatulog ni Tanggol, binugbog niya. Narinig ni Mokang na parang merong kaguluhan sa labas. Ngayon, binuksan agad ni Tanggol yung pinto at nagkita na nga silang dalawa sa wakas. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Bukas, pakatutukan natin mga kapamilya ang pagtakas ni Mokang at ni Tanggol sa teritoryo ng mga Montenegro. Yan ang pakatutukan natin, episode 222, araw ng Huwebes. At kung bago ka pa lamang sa aking channel kapamilya, kung maaari makahingi ako sa ng munting subscribe at i-like mo na rin ang video na to. At i-subscribe mo na rin at i-hit mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po and God bless us all.